mga ganyan, mga patches. Gusto ko lang maging kabot eh. Ang cute naman na ito. O kaya parang cartoon, nasa cartoon pa. Hi guys! Another video, another vlog. In today's video, gagawa ko ng review about this pattern. Ang tawag dito ay Amanita Mushroom Bucket Hat. Gawa ni Jen. Nakakausap ko siya sa Facebook, so meron din akong communication sa kanya about this pattern. Siya naman ay napaka-approachable, tsaka maganda rin kausap kasi, wala, parang ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Oh, kapatid yan. In this video pala ha, hindi ako gagawa ng tutorial. Pattern review lang, gaya ng sa Inosuke Bucket Hat ko. Pinirin ko tong pattern na to para mas maintindihan ko siya and hindi ko na gagamitin yung laptop para basahin yung pattern. Mas madali siyang basahin. Para ka lang nagbabasa ng cross-stitch pattern. Hindi talaga ako magtuturo kasi syempre para respeto din sa pattern maker, sa kanya kayo bumili. And ilalagay ko lang din sa description box yung kanyang profile. Gaya nun sa Inosuke Bucket Hat. Fan na ata ako ng bucket hat. Kahit anong bucket hat ginagawa ko, mapa-anime yan or cute bucket hat. Sige, go. Ibigay nyo sa akin. Itetest ko yan. Sa usapang yarn, sa pinakang hat, hindi ako gagamit ng gantong gantong milk cotton. Yan, papansin nyo ba? Di ba mas mura to? Siguro nasa 25 lang to. Sa paggamit ko, nagiging parang mahimulmul na siya, nagiging manipis. Nag-iiba na yung quality niya. So, nag-try ako ng ibang brand ng milk cotton, which is Candy Floss. Maraming review to, maraming magagandang review na maganda daw siya sa pang-wearables, hindi raw mainit or anything. Basta maganda daw. At ito naman ay 100 grams. So, isang skein lang ang binili ko and ito naman ay dalawa. Kasi naka-note din yun sa kanyang pattern. And sabi rin naman niya, syempre kahit anong kulay ang gagamitin mo and kahit anong milk cotton. Also, gagamitin ko na rin ang una kong tulip hook. First time kong gagamitin to in this video. And let's start. Sundan na natin. Try na ba natin kung paano ko ma-enjoy ang bucket hat na to. Guys, itong Candy Floss yarn, hindi ko makuha yung dulo niya. Pag kinuha ko naman yung dulo niya, baka maghimol-mol lang. So, diba, ang tips ko rin sa inyo, makulit, pag binibilog or kapag hinihila yung yarn, hindi siya gagalaw, is kunin nyo dito sa loob. Pero dahil hindi natin makukuha yung baby yarn or yung dito niya, nilagyan na lang natin siya dito sa aking DIY yarn organizer. Dito ko siya pinapasok. Then, ano to? Wilkins. Tapos, ginupit ko to. Tapos, nilagyan ko ng zipper para maiisara siya. And yung yarn, para hindi makulit at magulo, pinapasok dito. Tapos, di ba? Kapag nahila ko, yan. Imagine, gumaganyan yung yarn nyo, tapos may pusa ka, di ba? Mas lalong gugulo ang mundo. Kaya, gumawa ko ng ganito. Nakita ko lang tong tips na to sa isang group sa Crochet Philippines ata yun. Shinare niya lang yung ganyan na invention. Tapos, ginaya ko na lang din. Kasi di ba, napaka-helpful ng ganun. Helpful din to sa akin. Kahit luma na tong Wilkins, gamit na gamit ko pa rin to. Ito guys, tip ko lang. Kapag gumagawa kayo sa rounds, gagamit kayo ng stitch marker para i-mark yung part na hindi nyo dapat lagyan ng stitch. Hindi nyo lalagyan siya ng double crochet kasi yun yung pinag-slip stitchan. For example, ito. Diba ito yung unang stitch sa round na to and ito na yung huli. Then syempre, as normal, gagawa tayo ng slip stitch. Yan, slip stitch. And itong stitch marker, kukunin nyo ulit. Then ilalagay nyo dito.
Kasi, hindi talaga natin siya gagawin. Ito yung nilagyan ng slip stitch kanina. And, hindi natin to nilagyan ng stitch. So, skip nyo lang yan para yung pagkabilog niya ay malinis. Pansin nyo ba? Yan, walang umbok-umbok. After nyo malagyan ng stitch marker, tuloy lang, sundan yung pattern. Ang ganda ng pattern na to kasi madali siyang sundan. At isa pa sa kinaganda ay nag-provide din siya ng pictures na dapat sundan. And ito na yung problem. Tapos na ako dun sa pag-i-increase. So, di ba ang kasunod ng pag-i-increase ay yung wala nang increase para yun na yung body niya. Pero dito sa picture na sinasabi niya, kailangan daw may gantong inch or centimeter, pero yung sa akin ay hindi pa siya ganun. Hindi pa na-achieve ng hat ko kahit na nakagantong round na ako. So, dadagdagan ko siya ng round. Isa pang round or 2 round para ma-achieve ko yung picture or yung measurement na sinasabi niya. Nagkakaroon ng gantong problema kapag magkaiba kayo ng yarn na ginamit. So, talagang mas helpful sa mga gumagaya sa pattern kapag may pictures yung mga pattern maker. Kasi, magkaiba tayo ng yarn na ginagamit. For example, dito sa akin, candy floss ang gamit ko. Siguro, medyo maliit yung yarn or dahil yata sa tension ko, di ko alam kung anong naging main cause kung bakit hindi na-achieve ng same round yung gustong mangyari ng pattern maker. And, ayun nga, lalagyan ko na lang. So, i-adjust ko. So, ganun lang guys yung gawin nyo. Kapag kinulang, kung ano yung sukat na sa ulo nyo, either babawasan or dadagdagan nyo lang yung rows. Kasi ito yung base eh. Malapit na matapos yung body part. Ayan, tingnan natin. Sa paggawa ng hat kasi, di ba? Dapat above the kilay. Kasi lalagyan mo pa yan ng brim. So, yan. Tama na. Last row na to. Last row na tong ginagawa ko and gagawin ko na yung brim part. Ito na guys. Kakatapos lang ng body and ng brim. So, ayon sa pattern, ganito rin naman itsura naman. Okay siya. Ito na yung hat, tapos na. And explain ko sa inyo yung nangyari about dito sa taas, sa body, and dito sa brim. Diba dito sa crown, nagdagdag ako ng row para sakto na nandun sa pattern. So, dahil nga iba yung yarn na ginamit ko sa ginamit nung sa pattern, nag-adjust din ako sa sizes. So, ang sinundan ko ay hindi lang yung rounds. Ang sinundan ko ay yung measurement mismo ng gustong ipakita nung pattern. And also, dito rin, nag-adjust din ako kasi ayon din sa pattern, yung measurement ay dapat ganito sa inches. And dahil nga kinulang din, nagdagdag ako. Ito na yung part na hindi nag-increase. Maganda yung foundation ng crown or yung base ng hat. Kaya naging maganda yung flow ng brim. So, makikita nyo rin yan sa pattern kung ano yung bilang. Kasi, syempre, di ko na na-specify kasi nga, hindi to tutorial. Review lang to. And also, ang maganda din sa pattern ay may nakalagay doon kung ilang bilang sa increase. Mula dito hanggang dito. Ilang bilang ng increase kada row or round. And, para madali sa akin magbilang, hindi ko na binibilang palagi. Nilagyan ko na lang ng stitch marker ang bawat increase. Kung ano yung nasa taas nito, okay, yun na yung moment or yun na yung tanda na mag-increase ako. Ganon siya. Kaya maganda rin gamitin yung stitch marker para kahit na may ginagawa kayo, na madali na lang makita kung saan ka mag-increase. Ayun. Sinimulan ko na rin pala itong mga patch. Naka-indicate din doon sa pattern kung ano yung mga sizes para sa ganto. And yung dito naman, is either freehand mo or susundin mo yung nasa pattern. Ikaw na rin ang bahala kasi yung minsan yung pagiging imperfect ng patch or yung sa mushroom, di ba? Kita nyo naman yun yung puti-puti sa mushroom. Diba guys, tapos ko na to. Tapos ko na siya.
Kaya lang, doon sa pagdidikitan ng ruffles, nagka-problema. And kinausap ko yung pattern maker, si Jen. Sabi ko, gawin to. Sinuggest kung gano'n ang gagawin dapat. And ngayon, ako yung magte-test. Kung tama ba yung suggestion ko. Ayun, pumayag naman siya. Puto si Jen, maayos ka usap. Hindi ako affiliated kay Jen. Natuwa lang ako sa pattern, kaya ginagawan ko ng review. Tinanglok ko. Ayun na lang, kulo-kulo doon. Another round pa. And patapos na tong cup. Then, ikakabit ko na yung patches. Ano. Ito pala guys, yung tira na lang sa unang meal cotton. So, kailangan talaga nasa 100 grams din yung gagamitin yung off-white or cream na meal cotton. Ang cute! Ang ganda! Kanina kumukulubot to eh. Gumagana siya. Buti ngayon hindi na. Stretch mo lang. Ang cute! Tapos talagyan pa na ito. Ay! Ang cute talo! Talagyan pa mga ganyan. Talagyan pa ng mga ganyan, mga patches. Ito na guys yung huling hibla or ito na yung dulo ng milk cotton yarn. And i-connect natin, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect ng another yarn or panibagong kulay. Yung nasa dulong stitch, huwag nyong tapusin. Hanggang dito lang. Mag-iwan kayo ng 2 loops. Yan. And yung bagong yarn, yan, bagong yarn. Mag-iwan ka ng medyo mahaba. Mga siguro 3 inches. Yan. Then, yarn over, pull through. Then, hihilahin mo yung ito. Yung yarn na luma. Yan. Para bumaba siya. Nakita niyo ba? Hinila ko to para bumaba. And, yung bagong yarn, ito. Yan. So, hilahin natin pareho. Then, gawa ka ng as normal na double crochet. Dito sa next stitch. Then, iipit mo na tong yung luma at bagong. Ipapakita ko sa inyo guys yung pinagkaiba lang. Kapag dito ka kumuha sa labas, hindi mo kinuha yung nandito sa loob niya or dito kasi mahirap kunin. Ayan. And, kapag kinuha mo naman yung nasa loob niya, at ito yun. Wow, ang cute! Lalagyan pa to ng patches. Tatahiin ko na. Naka-indicate din sa pattern kung paano siya tahiin. Guys, nilagay niya pala sa kanyang pattern na optional lang to. So, kung meron kayo, edi try nyo gamitin. Pero kung wala naman, okay lang kung wala. Kasi tatahiin din naman. Naku, nanigas na ata.
ba to? Hindi ko na to gagamitin. Miss. Huwag na lang maganyan. Okay, kaya naman siyang tahiin kahit wala tong easy. Manigas na to. Kaya naman. Malinis na rin naman. Gusto ko lang mag-ikabot eh. Pero nung ganan. Ang cute naman na ito. O kaya parang cartoon. Nasa cartoon ka. Nandito ang pattern. I-print nyo. Take note lang, kailangan marunong kayong gumawa ng magic circle. Yung mga basic stitches. Back loop, front loop only, ganyan. And yung pag-measure ng diameter. And ganun lang. Mura lang tong pattern. And try nyo na rin gawin. Bye-bye!